Narito na ang mga halagang balita mula sa PNA Headlines. Patok umano sa mga mamimili sa Cebu ang bigas na tig 20 pesos kada kilo na handog ng programang Benteng Bigas. Mayroon na ng Department of Agriculture. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, positibo ang pagtanggap ng mga Cebuano sa programa sa pilot launch nito noong Huwebes kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day. Bukod sa maraming pumila at nakabili, ay pinuri ang magandang aniyang kalidad ng inilakong bigas. Nagsagawa rin ng hiwalay na food tasting ng tig 20 pisong bigas sa pangunguna ni na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sinabi ni Castro na maraming natuwa na makabili ng mura at magandang uri ng bigas. Tiniyak din aniya ng gobyerno na matustusan ang programang Murang Bigas hanggang Disyembre. Sa susunod na taon, pinaplanong isama ito sa panukalang national budget bilang paghahanda sa planong gawin ito sa buong bansa. Pansamantalang ihihinto ang programang Murang Bigas hanggang matapos ang eleksyon sa 12 ng Mayo. Ilulunsad naman ito sa 16 na piling kadiwa ng Pangulo Store sa Metro Manila, kabilang ang Quezon City, Caloocan, Mandaluyong, Pasay at Pasig. Ayon kay Chu Laurel, ang 20 pisong bigas mayroon na ang katuparan ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinimulan ng imbestigahan ng Local Water Utilities Administration or LUWA ngayong araw ang mga reklamo laban sa water provider na Prime Water Infrastructure Corporation. Batay sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sisilipin ng LUWA ang 73 joint venture agreements ng Prime Water at mga local water districts sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patong-patong na reklamo na ang natanggap mula sa mga residenteng customer ng Prime Water sa ilang lalawigan tulad ng Bulacan, Cavite, Laguna, Bohol at Pangasinan. Kabilang sa mga reklamong ito ang problema sa supply ng tubig at mataas na singil sa kabila ng aberya sa serbisyo. Giit ni Castro, walang bahid ng politika ang reklamo, taliwas sa paratang ni Vice President Sara Duterte na tinatarget ng administrasyon si Camille Villar na inendorso niyang senatorial candidate. Si Camille ang anak ni Senator Cynthia Villar at dating Senate President Manny Villar at ang pamilya nila ang may-ari ng Prime Water. Dagdag ni Castro, nangyari ang mga issue ng Prime Water mula pa noong administrasyong Duterte kung saan namayagpag ang naturang kumpanya. Sinabi ni Castro na obligasyon ng Pangulo at ng gobyerno na tugunan ang mga hinaing ng taong bayan. Nakabantay ang Philippine Coast Guard sa tinatayang 10,000 trolls sa social media na tututol sa pag-angkin ng Pilipinas sa teritoryo nito sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, dumami ang mga nakadiskubring trolls mula sa dating bilang na halos 1,000 matapos maging transparent ang gobyerno sa posisyon nito sa teritoryo ng bansa. Batay sa mga post nila, wala raw legal na basihan ang Pilipinas na panatiliin ang soberanya nito sa West Philippine Sea. Sinasabi nila na ang pag-iit ng Pilipinas sa karapatan nito ang magpapaalala ng tensyon sa teritoryo at iniimpluwensyahan lang ito ng Estados Unidos. Dagdag ni Tariela, inaatake ng mga trolls sa social media ang mga opisyal ng gobyerno na nagsusulong sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Lumabas ang pahayag ni Tariela kasunod ng paglabas ni Senador Francis Tolentino ng ebidensya na bumuo ng troll farm ang Chinese Embassy at isang marketing firm sa Pilipinas para sirain ang gobyerno.
Pinangalanan ng gobyerno ang bahagi ng South China Sea na sakop ng Pilipinas bilang West Philippine Sea para igiit ang pag-aangkin at karapatan nito sa lugar. Kinatigan ng Permanent Court of Arbitration sa Dahig ang karapatan ng Pilipinas sa South China Sea, bagay na mariing tinutulan ng China. Pinasususpinde ng Department of Transportation ang operasyon ng Solid North Transit Incorporated matapos masangkot ang isang bus nito sa Carambola sa Esitex noong Huwebes. Inuutos ng DOTR sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ihain agad ang suspension order sa Solid North bus. Nangyari ang karambola ng mabangga ng bus ang isang SUV na nakapila sa Tarlac City Toll Plaza. Dito naararo ang mga nasa unahan nila na 2 pang sasakyan. Namatay sa insidente ang 10 tao kabilang ang 4 na bata habang 37 ang sugatan. Hawak na ng mga pulis sa Tarlac ang bus driver na nangangatwirang nakatulog siya umano sa pagmamaneho. Habang inihahanda ang mga isasampang kaso laban sa driver, posible itong isailalim sa breath analyzer at drug test para matiyak kung lasing ba siya o lulong sa droga. Pinaniniwala ang pupunta sa Pangasinan para sa isang children church camp ang mga pasahero ng van na nabangga ng bus. Dumako naman tayo sa balitang pangkalakalan. Inaasahang magpapatupad ng kaunting rollback ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Bababa ng 25 hanggang 60 sentimos ang presyo kada litro ng gasolina. 30 hanggang 80 sentimos naman ang kaltas sa kada litro ng diesel habang 50 hanggang 60 sentimos ang magiging rollback sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, batay ito sa galaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Epekto din daw ito ng napabalitang oversupply ng langis sa merkado at mga alalhanin bunsod na mga ipinataw na taripa ng Estados Unidos. Samantala, siyam na 10 Pilipino ang nagsasabing trabaho at pagkain ang mga nangunguna sa mga alalhaning basihan nila sa pipiliing kandidato sa darating na eleksyon. Batay sa survey ng Social Weather Station na kinumisyon ng Stratbase noong Abril, lumabas na 93% ang nagsabing susuportahan nila ang mga kandidatong magsusulong ng pagdami ng mga trabaho at ng pagtitiyak ng seguridad sa pagkain at agrikultura. Kasunod naman sa mga alalahanin ng mga Pilipino ang usapang kalusugan, karapatan ng mga overseas Filipino workers o OFW at iba pang trabahador at ang paglutas sa kahirapan at kagutuman. Kasama rin sa prioridad ng mga Pinoy ang pagkontrol sa presyo ng mga bilihin, edukasyon at kahandahan sa sakuna at climate change. Panawagan ni Stratbase President Dindo Manhihit, kilatisin sanas ng mga Pilipino ang plataporma ng mga kandidato at maging listo kahit pagkatapos ng eleksyon. Sa mga kandidato naman, sinabi niyang huwag sana puro salita at pangako ang ihain nila sa mga botante. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang aming webpage pna.gov.ph o aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinalalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si RB Abaracoso, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.